Welcome to Donmar TV News Channel. Sinagot ni Manny Pacquiao, yung Senador Manny Pacquiao, yung sinabi kong saan mo kinuha yung anong nangyari. Ang tanong ko sa kanya, anong nangyari, bakit nagkaroon ka ng diploma sa political science in 3 months? Paano mong ginawa yun? Sumagot siya, hindi naman niya binanggit ang pangalan ko. Sabi niya, may mga church dyan, nang huhusga daw sa kanya, hindi naman daw ganyan si Jesus. Mapagbigay, mapagpatawad, at full of compassion daw si Jesus. Yan ang sinabi niya. Especially daw, nasa Panginoon ka, salita ng Panginoon din nadala mo. Tapos nang huhusga ka na. Hindi naman daw ganun si Jesus nang huhusga. Kahit anong makasalanan daw ng tao, hindi nang husga o nang babatikos. Yung sagot na ganon, that is out of topic. Out of the issue yan eh. Sa debate, yan ang tinatawag na argumentum ad hominem. Ibig sabihin, nililihis mo ang issue. Ang issue hindi yung spiritual. Ang issue hindi yung kaligtasan. Yung sinabi niya, kaligtasan eh. Sa God is merciful, forgiving, hindi siya nang huhusga. Hindi ko naman sinabing ang Diyos hindi merciful. Hindi ko naman sinabing hindi siya tagapagpatawad. Pagdating sa kaligtasan, yun ang pinag-uusapan. Hindi kaligtasan ang pinag-uusapan natin dito. Pinag-uusapan natin yung track record, mahal na senador, Manny Pacquiao. Yung track record mo, yung record ng pag-aaral mo na sinabi mo, natapos ka sa political science in 3 months. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Huwag mong ilihis doon. Iba yun. Spiritual yun. Wala tayo doon. Nangungusap ako dito pagka tinatalakay kita, hindi bilang appointed son, bilang mamamayang Pilipino. Bakit? Bakit interesado ako sa iyo? Public servant ka eh, senador ka. Binoto ka ng sambayanan. Ang sabi mo nga, 15 milyon ang bumoto sa iyo. Isa na kami doon. Kasi nang tumakbo kang senador, binoto ka namin kasi mahal ka ng Pangulong Duterte. Kala namin talagang tutulong ka hanggang sa katapusan eh. O ngayong medyo kumaliwa ka at may mga patutsada ka na, kaya ngayon, tinatanong kita kasi ang sinabi mo, ang bagong krusada mo na korupsyon, na ang korupsyon ay mas mahalaga pa o mas malaki pa sa war on drugs. Kamali ka doon eh. Hindi yon. Pero yun ang ginagawa mong battle cry. Saka sinabi mo pa na hindi ka dalawa lang pinanghahawakan mo. Hindi ako, ano yung sinabi niya? Hindi ako corrupt, hindi ako sa Tagalog, ano yun? Hindi ako tiwali, at hindi ako sinungaling. Okay, yun ang binitiwan mong salita. Alam mo, pag public servant ka, lalo na ikaw may ambisyon kang maging presidente, lahat ng sinasabi mo, pag-ingatan mo, kasi susundan ka ng tao dyan. Ang mga butante ngayon, hindi na mga bobo. Lahat ng sinasabi mo, may implications yan. Ihahalimbawa kita sandali. Pakilagay mo na rin yung mga days o yung mga araw na present ka o absent ka. Kung talagang araw-araw. Sabi mo, araw-araw ka pumapasok. Alam mo, ang isang taon, 365 days yan. Maliban doon sa mga holidays, like Saturday or Sunday, baka walang pasok yan. So, i-minus na natin yon. So, pakibigay mo na lang sa amin, kasi sinabi mo yan eh, pakibigay mo na lang sa amin ang transcript of records mo, litatuhan mo, ipaliwanag mo sa amin. Ganyan kami maghanap ng katotohanan, mahal na senador, butihing senador. Ganyan kami maghanap ng katotohanan sa mga taong nanunungkulan at nanumpang ipagtatanggol nila ang bayan. Huwag nang ganon. Ikaw nang magbigay kasi interesado kami sa katotohanan. Viral na ito, buong sanlibutan. Tinatalakay na rin nila ito mula nung sinabi ko to. So, pakibigay para maliwanagan ang lahat.
Kasi transparency tayo dito. Pag naghanap tayo ng katotohanan, nilang bibig. Yung sinabi mo, bibig lang eh. Wala namang katibayan. Gusto mo maniwala kami sa bibig mo lang? Hindi. Basta magsalita ka, dapat may katibayan. Ngayon, tatanungin kita. In between sa 2008 at 2019, 2000, in between mulang 2008 na nag-enroll ka sa University of Notre Dame University, Jensen. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 11 years nga. Bigyan mo kami ng transcript of records mo sa in-between. Kasi wala kang sinabing paalan dito sa in-between ng 11 years. Wala sinabi. Kung paano ka nag-aral at paano matuloy na sinabi mong 11 years ko pinahirapan yan. Paano ka nag-aral? Bigyan mo kami ng record para makwenta namin. Ganon kami maghanap ng katotohanan, butihing senador. Pakibigay yon. Kasi dapat malaman mo bilang senador ka, hindi pag nagsalita ka, pinaniniwalaan ka na. Bag ka nagsalita ka at meron kang hawak na posisyon, public servant ka, binoto ka, sabi mo ng 15 million, dapat ang sinasabi mo puro totoo. At may katibayan ka sa pinanghawakan sa sinasabi mo, sapagkat yan susundan namin, hindi lang kami naniniwala sa mga salita. Ganyan ako at kami maghanap ng katotohanan. So, please, mahal na senador, buting senador, Manny Pacquiao, pakibigay po sa amin, pitext mo na lang. O kaya kung gusto mo kami nang pumunta para hanapin yon, para mapatotohanan mong hindi ka tiwali at hindi ka sinungaling. Okay? Kasi paghahawakan mo yun eh. Pag hindi mo na ibigay yon, magdududa na kami sa iyo na nagsisinungaling ka na naman. Taliwas sa sinabi mong hindi, dalawa lang ang mapanghahawakan ko. Hindi ako tiwali at hindi ako sinungaling. Next week, meron pa akong isang itatanong sa iyo, bagong issue na baka alam mo. Next week na. Huwag na ngayon yun kasi yung tinanong ninyo yung 11 years na pinaghirapan niya. Hindi daw 3 months, 11 years. Kita naman, nag-enroll ka ng 2019 September, natapos ka ng December 2019. Di ba 3 months lang yon? Ibang paaralan naman ito. Iba naman itong 2008. Wala namang karugtong dito sa gitna. Merong ano rito, merong gap sa gitna na sinabi mong pinaghirapan mo. Kaya ibigay mo sa amin ng records na yon para mailathala namin sa SMNI ang mga sagot mo. Para maklear ka ang pangalan mo. Ikiklear kita pagka naibigay mo to. Ibigay mo yan, Senador. Para yung sinasabi mo na sinusundan ng tao, mapatunayan kang totoo ka. Hindi ka nagsisinungaling o kaya puro katang-isip lang ang sinasabi mo. Hindi ganon. Pagka public servant ka, dapat tutok ka sa isang issue, totoo lahat ang ginagawa mong may mga katibayan. Okay? 1 minuto na lang. Ito pa. Bakit ngayon, ang mga taong bayan, ganyan ang sinasabi sa iyo? Kasi nagpasimula yan sa West Philippine Sea. Anong sinabi mo doon? Sabat tayuan ni President Duterte, kanyang sinabing mag-jet ski siya, tapang siya, gaganon niya, kaya binoto ko siya, naglakas ang loob ko sa kanya, sapagkat matapang siya. Ngayon, wala, hindi, nanghihina siya, parang ganon ang sinabi mo, di ba? Alam mo bang implications nun? Kung mayroong mga nakikinig sa yung may analytical mind, tulad ko, ang implication nun, duwag si Duterte, matapang ka. Pangalawa, pag nagpresidente ako, lahat ng squatters may bahay at may kondo, ni piso walang babayaran. During this administration yan,
Alam mo ang implications nun? Alam mo ang implication nun? Na ikaw mas mahusay kaysa administrasyong under kay President Duterte. Mas mahusay ka kay Duterte. Pangalawa yon, matapang, mahusay. At pagkatapos ang pangatlo, talamak ang korupsyon ngayon. Mahigit pa sa panahon ni Pinoy. 2-3 beses ang talamak. Hindi ko na masikmura ang pagnanakaw ng mga taong ito sa gobyerno. Parang hindi alam ni Duterte. Sinabi mo alam kaya niya ito o hindi? Direct and indirect accusation yun. Ang ibig sabihin, mas matalino ka kaysa sa kanya. 3 pututsada yun. Implications lahat. Ang sinasabi mo, implication yun lahat. Implied sa kanya bilang administrasyon niya ang sinasabi mo. So, sa una, matapang ka, mahusay ka, at mas matalino ka. Iyan ang implications na gusto mong ibato sa taong bayan. At si Duterte, hindi matapang, hindi mahusay, at hindi matalino. Dapat ikaw ang magpresidente. Nag-react ang presidente, sabi mo. Nagalit siya, di ba? Sabi ng taong bayan, sumagot si presidente, nagalit na. Kung ano-anong sinasabi niya sa iyo, inamon ka niya, ganito at ganon, tinanggap mong hamon. Tapos, nung nag-press con ka, anong sinabi mo? Hindi naman namin intensyon na galitin ang presidente. Nag-iba na yung tono mo Nagsabi ka na, huwag kang manghina, Ginoong Pangulo, nasa likod mo ako at nasa likod mo kami, tutulong kami sa iyo. Sana yan ang sinabi mo pasimula. Kung talagang gusto kang tumulong, sana yun ang sinabi mo. Mahal na Pangulo, huwag po kayong manghina ng loob. Nandito ako, nandito kami, nasa likod mo kami, tutulong kami sa iyo. Kung sinabi mo pa yan, nakita namin tutulong ka talaga at saka talagang nasa likod mo, nasa likod ka ng presidente. Walang mangyayaring ganitong sira ang pangalan mo. Pero ngayon, nagbago na yung tono mo Kasi nakita mo, ang implications ng pinagsasabi mo ay hindi naging maganda, patutsada kasi may ambisyon ka. Yun ang perception ng tao at yun naman ang gusto mo talagang sabihin. Doon ka nagkamali. Tingnan mo hindi ko naman intensyon na galitin ka. Kung talagang matalino ang isang tao, butihing senador, bago ka mangusap, alam mo kung ano ang epekto ng sasabihin mo.